Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagmamayabang ng palasyo tungkol sa sona ng Pangulo. Pag makinig daw tayo, malalaman natin ang daming nagawa ng Pangulo for the past year. Okay? So, gusto ko lang kayong bigyan ng update tungkol sa fund drive natin sa Brave 18 Marines. Sinimulan ko ito kahapon. Yung naunang fund drive natin was last month. Nakapagpadala tayo ng 250,000 pesos. Kahapon, nagsimula ko, may naipon na tayong 34,000 pesos. So, this is a long legal battle for the Brave 18 Marines dahil sinampahan sila ng kaso Luzon, Visayas, and Mindanao. Nalaman ko, nagpunta sila ng Marawi dahil sinampahan sila ng kaso ni Congressman Adyong. At magastos itong legal battle na ito, kailangan nila ng suporta. Kaya voluntary lang. Kung anong makayanan ninyo, 5 pesos, 10, 15, 20, may mga nagpapadala ng ganun. At I tell you, naiipon yung malilit na amount sa dami nating sumusuporta, lumalaki po. Okay, so ito, ang GCash number natin, 0916-9000-997. Ulitin ko, 0916-9000-997. Mirna Sibog ang pangalan ng GCash. O ito, post ng Bilyonaryo News Channel. What will the President Sona report card show? Sa Lunes na yan eh. Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez said, President Marcos Jr. Sona will highlight the administration's accomplishments over the past year and outline its legislative and executive priorities for the year ahead. Calling the Sona a report card, Gomez said it is an opportunity for the President to present the government's achievement while setting the legislative agenda for Congress. He added that the President is expected to discuss progress in education. Okay. Kailan ba yung nagsalita siya na magpapatayo ng thousands of classrooms? Yung pala, 22 classroom pa lang ang naipapatayo. Di ba? Grabe. Thousands ang ipinangako, 22 lang ang natapos. Education. Affordable healthcare. Di na ako maniwala yung healthcare na yan. May mga kakilala ko, kamag-anak ako na nagpapa-hospital. Wala. Ito, meron tayong tinutulungan ng mga poor but deserving Muslim students sa Midsayap. May sakit, kailangan niya ng neurologist. Kailang, pagpunta niya sa Cotabato, sa government hospital, nang haba yung pila. Maghintay pa ng ilang buwan bago makakuha ng appointment sa neurologist sa isang government hospital. Kaya ang nangyari, sabi ko, gumastos na lang tayo. Maghanap kayo ng private doctor, private neurologist. Ayun, naasikaso kagad. Kailang, bayad para maasikaso yung bata. Wala na akong inaasahan pa kung government healthcare programs, wala. Ito, transparency in public works. Mahiya naman kayo. Sige nga, tingnan natin anong maipagmamalaki niya sa napakulong nila. Siguro, pwede niyang ipagmayabang, napakulong nila si Senator Rodante Marcoleta. And then, food security. Anong food security? Agriculture. Binigyan siya ng failing grade ng Federation of Free Farmers of the Philippines. Ito, headed by former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Sabi ng Farmers Group, Farmers and Fisher Folks, halos walang nagawa ang Pangulo for the first 4 years. Tapos sasabihin niya, may nagawa siya.
Gomez also said the president's overseas engagements, wow naman, biyahe ng biyahe, have helped open doors for investments that benefit the country. Citing the PAC Silica project as one example, he said, initiatives like this are aimed at attracting more investments, creating quality jobs, strengthening supply chains, and supporting long-term economic growth. Data ng Bangko Sentral na ito ha. For the first 4 months of this year, January to April, bumulusok ang foreign direct investments compared to the same period last year. If my memory serves me right, ang foreign direct investment for the first 4 months last year is $2.18 billion. Ngayon, $1 billion na lang. So, ang laki ng ibinawas. Tapos, ipagmamayabang ba na foreign trips ng Pangulo mag-a-attract ng investments? Ang mga negosyante na ang nagre-reklamo. Ang hirap magnegosyo ngayon. Sino ba yung nag-post? Si DJ Chacha. Na-interview niya yung presidente ng, on mga supermarkets. Sabi ng ni Mr. Chua, yung presidente, yung parang Supermarket Association of the Philippines, mas mahirap pa daw magnegosyo ngayon kumpara noong pandemic. Ganon. Nabasa ko sa post ni DJ Chacha. Meron din akong mga kaibigan na nagsasabi, hirap na hirap kaming magnegosyo ngayon dahil matumal ang benta kasi nga ang taas ng presyo, yung sweldo ng laborers o mamamayan hindi naman lumalaki. Talagang kawawa ang mga negosyante. Kawawa ang taong bayan. O sige, excited ba kayong makinig sa SONA sa Pangulo? Ako wala. Parang state of no achievement report. Pagmamayabang lang ang SONA ng Pangulo. Mahiya naman kayo. Dapat tayo ang magsabi sa kanila sa palasyo, mahiya naman kayo. Puros lang kayo salita. Wala naman kayong nagagawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Pangulo, tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ko dire sa balay ni Auntie Virginia Lapian nga taga Barangay Tikalaan Purok 3 sa Alahay, Talakag Bukidnon. So mo na ning itsura sa iyang atop nga mga buslot ta gyud og gisapaw-sapaw na gani ang yero. Tungod kay gaulanan na gyud ni, so ang uban gipangbutangan lang og suglo. Dini pa ano. Sakit ang sabong tadaan. Kaya ano. Dini man. Naman subang. So mo na ni itsura sa gawas nga bahin sa balay ni Auntie. Gipandatugan lang og ligid og mga bato. So mo na ni ang gitabang ngayro nga napulo ka digis. Dagang salamat sa sponsor ani o ang gahom sa Ginoo nga mo'y naghimo niini nga makamatabangan ako o wala pa na ako nataod tungod kay ang akong igsoon nga akong gahulatan mo'y magtaod ani. Dagang salamat sa tanan. So naa pa kay ba na Ante? Wala. Wala, so single mom ka. Oh. So wala gid kay kasaligan Ante sa pag-atop, gapatabang ra ka sa imong igsuon. Oo. So pila ka buok ang imong anak Ante? Walo pero tuwa na sa layo mga pamilyado na. So ikaw ra karon isa.
nagpuyo na lang sa imong balay. Usa sa ikaduha akong apo, Apo nimo ang nagpuyo na lang sa imo. So pila na dayon ang imong edad? 66. 66 ka na. Ako natawo man ko sa October 7, 1959. Oo, sapit na gid ang imong birthday. Salamat gid kayo sa gawon sa Ginoo nga natabangan ako og pinaagi sa igsoon nga nag-sponsor na ni. Daghang salamat. Salamat kaayo ante.